Sa Southern California, nagmamaneho ang babae sa paligid ng mga bundok nang biglang bumagsak ang maliliit na bato at nabasag ang windshield ng kotse. Pagkatapos ay gumuho ang malaking bato, tumama ang mga ito sa sasakyan at itinulak sa gilid ng kalsada. Ang kotse ay bumagsak at umikot pababa sa burol hanggang sa muli itong bumagsak sa gilid, ngunit buti na lang nakaligtas ang babae nang maipit ang sasakyan. Nang tumingin siya sa labas, natuklasan niya na ang kotse ay halos nakasabit lang sa mga bato. Samantala, si Ray at iba pang miyembro ng Los Angeles Fire Department ay nakasakay sa helicopter upang hanapin ang babae habang ini-interview siya ng mamamahayag tungkol sa trabaho. Nang sa wakas ay nakita nila ang kotse, tinawagan nila ang cellphone ng babae upang sabihin sa kanya na manatiling kalmado, ngunit sumigaw pa rin siya nang biglang umuga ng kaunti ang kotse. Maingat na lumipad pababa si Ray habang nakatagilid ang helicopter para magkasya ito sa puwang. Pagkatapos ay bumaba ang isang rescuer gamit ang lubid upang i-secure ang kotse, na dapat niyang gawin sa loob ng wala pang 5 minuto kung hindi ay masisira ang makina. Nang makalapit ang rescuer ay sinubukan siyang abutin ng babae dahilan para muling umalog ang sasakyan. Hindi nagtagal ay nasecure ang sasakyan, ngunit sa kasamaang palad, dumulas ito at natrap ang rescuer. Ang helicopter ay nagsimula na ring umalog at ang makina ay hindi na magtatagal, kaya't nagpasya si Ray na bumaba na rin. Habang ang chopper ay nagsimulang maglabas ng itim na usok, narating ni Ray ang kotse at tinanggal ang pinto bago inilabas ang babae. Pagkatapos ay pinutol ng piloto ang lubid na humahawak sa kotse, dahilan para mahulog ang kotse at bumagsak, ngunit nakalaya din ang rescuer habang ang babae ay ligtas kasama si Ray. Maya-maya sa California Institute of Technology, si Dr. Hayes ay nagbigay ng lecture tungkol sa kasaysayan ng malalaking lindol na nagdulot ng maraming pagkamatay at pagkasira sa buong mundo. Binanggit din ni Hayes ang San Andreas Fault, na tagpuan ng mga tectonic plate na dumadaloy sa California. Hindi na siya magtataka kung ang ganitong formation ay magdulot ng matinding lindol sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, pumunta si Hayes sa opisina, kung saan ibinahagi ni Dr. Park ang balita tungkol sa maliliit na lindol na nakita malapit sa Hoover Dam at nagpasya silang suriin ang mga ito. Pag-uwi ni Ray, tinawagan siya ng anak niyang si Blake para ipakuha ang ilang mga bagay na naiwan niya sa bahay nito na gusto niyang dalhin sa kolehiyo. Bigla niyang ibinaba ang tawag dahil binuksan niya ang liham at nakita ang papeles ng diborsyo, na nag-iwan sa kanya ng labis na pagkabalisa. Pagkatapos ay pumunta si Ray sa silid ni Blake upang kunin ang mga pinapakuha niya at nakita ang ilang larawan ng pamilya, na kinabibilangan ng namatay na kapatid ni Blake. Sa Hoover Dam sa Nevada, sinusukat ni Park at Hayes ang seismic activity gamit ang bagong device at nabigla sila nang makitang biglang tumaas ang pulso bago tumama ang lindol sa lugar. Sa ibabaw ng dam, nagmadali si Hayes upang sabihan ang mga tao na lumikas, ngunit si Park ay nasa loob at kailangang umakyat sa hagdan habang ang dam ay nagsisimulang gumuho. Ang mga tao ay tumakbo sa takot habang ang istruktura ay nasisira at ang tubig ay nagsimulang lumabas, na nagdulot ng mas maraming pinsala. Nagmadali si Park at nagawang lumabas, ngunit sa sandaling iyon ay nakita niya ang batang babae na nasaktan ang binti at huminto upang kunin ito. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo ng mas mabilis hanggat maaari habang ang lupa ay gumuguho sa likuran niya. Biglang natisod si Park at inihagis niya ang bata kay Hayes bago bumagsak, at natuklasan na bumaon sa paa niya ang bakal at hindi siya makagalaw. Gusto siyang tulungan ni Hayes, ngunit sinabi sa kanya ni Park na manatili kasama ang bata habang ang dam ay tuluyan ng gumuho at ang malaking pagsabog ng tubig ay pumatay sa kanya. Bumalik kay Ray, nakatanggap siya ng text mula sa kanyang amo na nagsabi tungkol sa lindol at hiniling na pumasok. Huminto muna si Ray upang ibigay ang mga gamit ng kanyang anak at nakatagpo ang dating asawang si Emma kasama ang kasintahan nitong si Daniel. Ipinaalam sa kanya ni Emma na lilipat siya kasama ni Daniel, na labis na ikinagalit ni Ray at agad na umalis upang pumunta sa trabaho. Makalipas ang ilang oras, sumama si Blake sa pinagtatrabahuan ni Daniel, at habang naghihintay sa lobby, nakilala niya si Ben at ang nakababatang kapatid na si Ali. Samantala, si Hayes ay ini-interview ng parehong reporter na nakausap ni Ray at ipinaliwanag na bago namatay si Park, nakumpirma niya na ang kanilang bagong device ay maaaring mahulaan ang mga lindol. Biglang dumating ang mga estudyante ni Hayes na may balita sa aktibidad ng lindol sa kahabaan ng San Andreas Fault. Gamit ang impormasyong ito, gumawa si Hayes ng ilang kalkulasyon at na-trace sa mapa ang hangganan ng lindol patungo sa dam, at nakabuo ng conclusion na ang buong San Andreas Fault ay malapit nang mawala.
Sa downtown Los Angeles, si Emma ay nanananghalian kasama ang kapatid ni Daniel, na nagtatanong ng hindi nakakatuwang katanungan tungkol sa pagkamatay ng isa pang anak na babae ni Emma. Nag-ambala sila nang makatanggap ng tawag si Emma mula kay Ray, na humihingi ng paumanhin para sa kanyang inasal. Biglang nagsimulang umalog ang mga mesa sa restaurant at maya-maya ay yumanig ang buong gusali dahil sa lindol. Nang tumingin si Ray sa bintana ng chopper, natuklasan niyang gumuguho ang highway dahil din sa lindol. Tinanong niya si Emma kung nasaan siya at sinabihan siyang pumunta sa rooftop para masundo siya sa loob ng ilang minuto. Sa opisina ni Hayes, nagmamadaling nagtago ang grupo sa ilalim ng mga mesa at sinabi ng device na ang lindol na ito ay mas malakas ng 100 beses. Ang buong San Andreas Fault ay nag-activate at patungo sa San Francisco. Bumalik kay Blake, sumakay siya sa kotse kasama si Daniel upang umalis, nang bigla din silang inabot ng lindol. Pinagmadali ni Daniel ang driver upang makaalis na doon at ang kotse ay umandar ng mabilis hanggat maaari habang nagsisimulang gumuho ang buong parking lot at ang ibang mga tao ay tumatakbo sa gulat. Biglang nabutas ang lupa at sa halip ay bumaba ang sasakyan, bumagsak sa pader at natrap sa mga guho. Ang bubong ng sasakyan ay nayupi pababa at agad na namatay ang driver, at ang upuan nito ay bumaluktot at natrap ang mga paa ni Blake. Sinubukan ni Daniel na ilabas siya ngunit hindi niya magawa, kaya sinabi niyang hahanap siya ng tulong. Sa unang palapag, nakahanap si Daniel ng security guard at humingi ng tulong, ngunit ang gwardya ay naduraj ng bumagsak na kisame. Sa takot, nagpa siya si Daniel na umalis kasama ang iba pang mga tao, ngunit narinig ni Ben at Ollie ang paghingi niya ng tulong sa gwardya, at nagpas siyang hanapin si Blake. Kasabay nito, patuloy na lumilipad si Ray sa Los Angeles at nakitang bumabagsak na ang Hollywood sign. Makikita ang apoy at usok na nagmumula sa iba't ibang lugar sa lungsod, at ang matataas na gusali ay nagsisimula na ring gumuho. Sa restaurant, nagpapanik ang mga tao at sinubukan ni Emma na buksan ang pinto, ngunit tumambad sa harapan niya ang butas at isang lalaki na nahuhulog. Sumabog ang oven ng restaurant at nasunog ang chef habang sinasabi ni Emma sa lahat na kailangan nilang makarating sa rooftop. Nahanap niya ang hagdan at nagmadaling umakyat, ngunit ang mga tao ay bumaba sa halip na umakyat upang tumakas. Sa bubong, ang sahig ay nagsimulang gumuho at si Emma ay nahulog sa gumuhong semento at napunta sa mas mababang palapag, dahilan upang masaktan siya at mahilo. Tumangging sumuko, umakyat siya sa tuktok ng durog na mga bato, kung saan sa wakas ay natagpuan siya ni Ray. Nang subukan ni Ray na lumipad palapit, may sumabog at umapoy ang bubong, kaya lumayo si Emma at naghulog si Ray ng lubid na may rescue basket para kay Emma. Tumakbo si Emma habang iniiwasan ang mga butas at tumalon sa huling segundo, nagawang kumapit sa basket bago bumagsak ang isa pang gusali at itinumba ang mismong gusali sa proseso. Agad siyang hinila ni Ray at bumalik sa upuan ng piloto, kung saan dapat niyang hawakan ng mabuti ang kontrol habang ang helicopter ay umiikot dahil sa isa pang bumabagsak na gusali. Pagkatapos ng maraming pag-ikot at paglipad ng pinto, nakontrol ni Ray ang helicopter at lumipad palayo bago sila durugin ng mga gusali. Sa San Francisco, hinanap ni Blake ang cellphone at tinawagan si Ray para humingi ng tulong, ngunit hindi nagtagal ay nawalan siya ng signal. Habang sinasabi ni Ray kay Emma na ililigtas nila si Blake, mas maraming mga debris ang nahulog sa ibabaw ng kotse. Sa sandaling iyon, nahanap ni na Ben at Ollie si Blake at sinubukang gumamit ng metal beam para mailabas siya, ngunit mas maraming durog na bato ang nahulog dahil dito. Pagkatapos ay tiningnan ni Ben ang likod ng sasakyan at nakakita ng tire jack na ginamit niya para buhatin ang nahulog na istruktura, gayunpaman, ito ay nakataas lamang ng kalahating talampakan. Sa mabilis na pag-iisip, sinaksak ni Ben ang mga gulong ng kotse upang patagin ang mga ito at magkaroon ng mas maraming espasyo. Agad na pinalabas si Blake bago madurog ng istruktura ang kotse. Samantala, sa opisina ni Hayes, sinuri ng grupo ang data mula sa monitoring system at naisip na hindi pa ito natatapos. Humingi ng tulong si Hayes sa reporter para bigyan ng babala ang mga tao, kaya agad silang pumunta sa media center at nakipagtulungan sa mas maraming estudyante para ipalaganap ang balita. Ipinakilala ng reporter si Hayes at ipinaalam sa buong bansa na mas maraming lindol ang darating. Hinulaan niya ang 9.5 na lindol o marahil ay mas mataas, at bagaman ito ay nangyayari sa California, ito ay mararamdaman kahit sa East Coast. Pinayuhan niya ang mga tao sa San Francisco na umalis ng mabilis hanggat maaari. Bumalik sa grupo ni Blake, nagsimulang gumuho ang gusali kaya tumakbo sila palabas, kung saan nagtatakbuhan ang mga tao sa paligid.
Pagkatapos ng mahabang pagtakbo, sa wakas ay huminto ang pagyanig at ang grupo ay naghanap ng tindahan ng electronics dahil ang turo ni Ray kay Blake ay maghanap ng lumang modelo ng telepono kapag hindi gumagana ang kuryente. Nang makakuha sila ng isa, tinawagan ni Blake si Ray at sinabing iniwan siya ni Daniel, na ikinagalit ni Emma. Sinabi ni Ray kay Blake na pumunta sa mas mataas na lugar sa Coit Tower, nangakong pupuntahan siya. Pagkatapos ng tawag, tinawagan ni Ben ang mga magulang at tinawagan ni Emma si Daniel, ngunit voicemail lang ang sumagot kaya nag-iwan siya ng mensahe na nagbabanta tungkol sa kanyang ginawa. Sa mga lansangan, naglalakad si Daniel kasama ang iba pang nakaligtas nang biglang bumagsak ang isa pang gusali dahil sa aftershocks. Ang mga tao ay natataranta at tumatakbo sa lahat ng direksyon habang itinulak ni Daniel ang isang tao para sa kanyang kaligtasan, na naging sanhi upang matangay ng malakas na hangin ang lalaki. Nang papalapit ang helicopter sa nawasak na Bakersfield, biglang sumabog ang makina nito. Alam ni Ray na babagsak sila, kaya gumawa siya ng pambihirang galaw, bumababa at umaakyat ng paulit-ulit upang subukang lumapag. Sa kasamaang palad, ang LSE ay tumama sa poste ng ilaw at ang helicopter ay bumaba, na bumagsak mismo sa harap na tindahan. Sa kabutihang palad ay ligtas sina Ray at Emma, at nakita nila kung paano ginamit ng mga tao ang oras ng krisis upang pagnakawan ang mga tindahan. Pumuslit sila sa paligid ng paradahan hanggang sa makakita sila ng truck na nakabukas ang pinto at sinimulan ni Ray na i-hotwire ito, ngunit bigla na lang siyang tinutukan ng baril ng magnanakaw. Walang pag-aalinlangan, dinisarmahan ito ni Ray at sinuntok, pagkatapos ay umalis siya kasama si Emma sakay ng truck. Ilang sandali pa sa highway, nadaanan nila ang matandang mag-asawa na may sirang kotse na ikinakaway ang kanilang mga kamay para tumigil sila. Hindi sila pinansin ni Ray at nagpatuloy na lang, bigla na lang siyang tumigil nang makita ni Emma ang malaking butas sa gitna ng kalsada na dulot ng lindol. Bumalik ang dalawa sa matandang mag-asawa at napansin ni Ray ang sombrero ng lalaki, kaya dinala sila ng mag-asawa sa malapit na garahe ng airport. Bilang pasasalamat, ibinigay nila sa matandang mag-asawa ang truck habang sila ay sumakay sa eroplano. Bago umalis, inamin ni Ray na naging emosyonal siya dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang pagkamatay ng kanilang anak at sinisisi niya ang sarili dahil siya ang may ideya na magraftang sa araw na iyon. Humingi ng paumanhin si Ray dahil sa pagsira sa kanilang relasyon, at sinabi ni Emma na iyon ang nakatakdang mangyari kaya hindi siya dapat makonsensya. Sa San Francisco, naglalakad ang grupo ni Blake kasama ang karamihan na ginagabayan ng gwardya upang lumikas. Biglang nakita ni Blake ang inabandonang truck ng bumbero at inilabas ang kahon ng emergency supply na may kasamang radyo at rasyon ng pagkain. Napansin ni Ben na ang Coit Tower ay napapalibutan na ng apoy at usok, kaya tiningnan ni Ollie ang kanyang tourist book at ang susunod na pinakamataas na gusali ay ang Nob Hill at ang tatlo ay nagsimulang magtungo doon, nakabaligtarang direksyon ng paglikas. Ilang sandali pa ay dumating ang eroplano sa San Francisco, ngunit nasusunog din ang paliparan kaya pinaandar ni Ray ang eroplano sa autopilot at inanunsyo na kailangan nilang mag-parachute palabas. Nag-aalangan si Emma, kaya itinali siya ni Ray sa kanyang parachute at sabay silang tumalon, nahulog ng ilang minuto bago ligtas na lumapag sa gitna ng baseball field. Sa sandaling iyon, isa pang lindol ang tumama sa lugar. Si Hayes at ang kanyang koponan ay muling nagtago sa ilalim ng mga mesa, napansin na mas malakas ang pagyanig ng gusali sa pagkakataong ito. Sa kalye ng San Francisco, natamba ang tatlo habang bumabagsak ang mga linya ng kuryente dahil sa lindol at nasisira ang mga gusali. Sinubukan ng grupo na tumakas, ngunit nahulog si Ben at natusok ng basag na salamin ang kanyang hita. Sa sandaling iyon ay umiyak si Ollie at sinubukan ni Blake ang kanyang makakaya upang i-comfort siya. Ang natitirang bahagi ng lungsod ay patuloy na gumuguho kasama ang mga gusali, maging ang tulay, at ang dagat ay nagsimula na ring gumalaw. Sa sandaling lumabas sina Ray at Emma, nagmadali si Ray na sabihan ang mga tao na magtago sa likod ng stadium dahil malayo ito sa pagguho ng mga gusali. May isang babaeng nasugatan na hindi makalakad, kaya binuhat siya ni Ray at dinala sa stadium, kung saan lahat ay nagsiksikan sa pader sa tamang oras kaya hindi sila natamaan ng mga nahuhulog na istruktura. Matapos matiyak na maayos ang lahat, napagtanto ni Ray at Emma na napakaraming nasirang kalsada para maglakad o magmaneho, kaya kailangan nilang sumakay ng bangka. Sa sandaling huminto ang lindol, tinanggal ni Blake ang piraso ng salamin mula sa hita ni Ben at binalot ang sugat. Sinusuri ni Hayes ang computer at kinumpirma na ito ang pinakamalakas na lindol na naitala sa kasaysayan.
Makalipas ang ilang minuto, natuklasan ni Ray at Emma na nasusunog ang tore, ngunit alam ni Ray na maaaring pumunta si Blake sa ibang gusali. Sa sandaling iyon, napansin niyang masyadong mabilis ang pagbabago ng lebel ng tubig at napagtanto niyang paparating na ang tsunami. Isang babala ang nakarating kay Blake sa pamamagitan ng radyo at ang alarma ay nagsimulang umalingaw sa lungsod, kaya hindi sila makakarating sa Nob Hill sa tamang oras. Napansin ni Blake ang gusaling itinayo ni Daniel sa malapit at nagpasya silang magtago doon. Sa baybayin, daan-daang mga bangka ang nagsisikap na makatakas ngunit tumambad sa harapan nila ang napakalaking alon. Ang ilang mga bangka ay nagmaneho pataas at nalaglag, ngunit napanatili ni Ray ang sapat na kontrol upang maabot ang tuktok. Sa kasamaang palad, may nakasalubong silang container ship na halos pumatay sa kanila, buti na lang at nakalayo si Ray sa tamang oras at ang bubong lang ang nasira ng barko. Ang mga container ay nahuhulog din, kaya mabilis na nagmaneho si Ray upang iwasan silang lahat habang ang barko ay bumaligtad sa Golden Gate Bridge. Maraming tao ang namatay dito, kasama na si Daniel at ang matandang mag-asawa. Di nagtagal, sinira ng tsunami ang natitirang bahagi ng tulay at binaha ang San Francisco, sinisira ang hindi nasira ng lindol. Samantala, ang grupo ni Blake ay nagmamadaling umakyat at huminto sa pinakamataas na palapag na narating nila dahil nahaharangan ang hagdan. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang taas nito at nakita nila ang tsunami na paparating sa kanila, kaya tumakbo sila upang magtago sa likod ng mga poste. Ang tubig ay pumasok sa bintana at bumaha sa gusali, na nagsimulang bumagsak ngunit naharangan ng isa pang gusali. Ang pagtagilid ng gusali ay naging sanhi ng pagtagas ng tubig at ang tatlo ay humawak sa mga kasangkapan upang hindi mahulog. Di nagtagal, narating ni Ray at Emma ang lugar sakay ng bangka at napansin ang lubos na pagkawasak ng lugar. Dahil alam nilang natuto si Blake sa mga turo ni Ray, tumungo sila sa mataas na gusali para hanapin siya. Bumalik kay Blake at sa magkapatid, napansin nilang naalis na ang harang sa hagdan kaya pumunta sila sa mas mataas na palapag. Sinuri ni Blake ang binti ni Ben, na nagsabi ng malaking papuri at naghalikan sila. Sa sandaling iyon ay napansin ni Ali ang bangka na papunta sa kabilang direksyon. Hinampas nila ang bintana para makuha ang kanilang atensyon, ngunit hindi sila narinig ni Emma at Ray. Pagkatapos ay naalala ni Blake na may laser pointer si Ali, kaya itinutok niya ito sa control panel ng bangka at sa wakas ay nakita sila ng mga magulang niya. Biglang tumama sa lugar ang isa pang alon at nabasag ang mga bintana, binaha rin ang isa pang palapag. Lumangoy sina Ben at Ollie patungo sa hagdan upang makatakas, ngunit sa kasamaang palad, si Blake ay naabutan ng tubig at hindi makapunta sa magkapatid dahil sa salamin na pinto. Ang gusali ay lumulubog, at ang antas ng tubig ay mabilis na tumataas. Iniwan ni Ray ang bangka sa mga kamay ni Emma at hinalikan siya bago tumalon sa tubig upang lumangoy sa gusali. Pagdating sa loob, nakita ni Ray si Emma sa kabilang panig ng salamin na pinto at sinabihan siyang maghintay habang sinusubukan niyang ilipat ang mga debris. Sa itaas na palapag, sinabihan ni Ben si Ollie na maghintay ng ligtas habang siya ay babalik para kay Blake, ngunit sa sandaling iyon ay nagsimulang umuga muli ang gusali at umabot din ang tubig sa kinalalagyan nila. Ang tubig na ito ay pumuno sa kinaroroonan ni Blake at hindi nagtagal ay nahimatay siya. Si Ray na desperado ay nagbunga na rin sa wakas ang kanyang pagsisikap na ilipat ang mga debris at nakadaan upang maabot ang kanyang anak. Hawak niya ito habang lumalangoy siya sa itaas at nakita doon ang magkapatid. Patuloy na lumulubog ang gusali habang sinusubukan ni Ray na i-CPR si Blake at sinubukan ni Ben na basagin ang bintana, ngunit hindi sapat ang lakas niya. Sa labas, nakita ito ni Emma at pinaandar niya ang bangka pabalik at lumapit sa gusali sa napakabilis na bilis, sinira ang salamin. Ang grupo ay agad na sumakay sa bangka at nagmaneho, lumayo sa lugar bago pa man gumuho ang mga gusali sa likuran nila. Patuloy na sinusubukan ni Ray na buhayin si Blake at kalaunan ay sumuko, ngunit nang makitang umiiyak si Emma, nagbigay ito ng inspirasyon sa kanya na patuloy na subukan, tumangging mawala ng isa pang anak. Biglang nagising si Blake, nahihilo ngunit buhay pa, at nagyakap sila. Makalipas ang ilang sandali, dumating sa lugar ang National Guard at mga relief team ng UN upang tulungan ang mga nakaligtas. Ang mga karatula, liham, at larawan ay nakasabit sa bakod bilang huling paalam sa mga hindi pinalad na makaligtas. Si Ray at ang kanyang pamilya ay pinanunood kung ano ang natira sa lungsod, at sinabi niya na oras na upang muling magsimula. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe,
Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.